Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga pinakamainit na tagpo sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang dito sa akin channel, ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Ito ang taktika at discarding ginawa ni Tanggol para hindi pa ginalaan si Ponggay ni Hector na agad namang naintindihan ni Ponggay. Kung ano ito ay abangan natin sa dulo ng bidyong ito. Matapos ang matinding bakbakan at pagkikipagpalitan ng mga bala ni Ramon at Tanggol kasama ng kanyang mga kaibigan laban sa mga kapulisan, ay dumating na nga sa punto kung saan inatasan ng sugatan na si Hector na barilin ni Ponggay itong si Tanggol. Nakay Ponggay na ang lahat ng pagkakataon upang mapuruhan at mabaril si Tanggol, ngunit hindi niya talaga magawa. Inulit ni Hector na ano pa daw ba ang ginagawa nito. Napatingin si Ponggay kay Tanggol na tila ba nag-aalinlangan. Ganon din nga itong si Tanggol. Habang si Ramon naman ay muling makakaharap si Rigor, bumalik lahat kay Ramon ang kanyang naging huling engkwentro kay Rigor. Alam niyang ito ang bumaril sa kanya ng paulit-ulit dahil lang kahit nasukol siya at maraming hirap siyang dinanas sa mga kamay ng Red Phoenix, lalong-lalo na kay Lucio sa utos nga ni Roberto kung saan nalagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Kaya naman nang muli silang nagkaharap ay sinabi ni Ramon na hindi niya napalalampasin ang pagkakataong ito upang tuluyang tapusin ang demonyong si Rigor. Sumagot naman si Rigor na si Ramon ang demonyo at masamang damo kung bakit hindi pa daw ito mamatay-matay. Ngayon daw ay sisiguraduhin niyang tatapusin niya na ito kasama ng demonyo nitong anak na si Tanggol. Kaya naman nagkaroon sila ng engkwentro. Dito naghamon si Ramon at sinabi kay Rigor na matapang lang ito dahil may mga kasamahan siya at maraming backup. Dagdag pa niya na kung matapang daw talaga ito ay gusto niyang maglaban sila ng walang armas. At dahil mayabang si Rigor ay pinagbigyan niya nga ito. Dito na sila nagduelo at ipinakita ni Ramon ang kanyang galing at husay sa pakikipaglaban. Kahit na walang hawak na armas, hindi umubra sa kanya si Rigor at kaliwat kanan niya itong sinapak, binugbog at tinadya ng paulit-ulit hanggang sa malumpo itong si Rigor at mabasag ang kanyang muka. Natigil lang ito nang may paparating ng mga kalaban. Dumako naman tayo kina Ponggay at Tanggol kung saan nagkatinginan sila sa mata na alam na agad ni Ponggay ang ibig sabihin ni Tanggol. Naalala niya ang sinabi nito na sa muli nilang pagkikita ay hindi niya ito ituturing na kalaban. Agad na nakuha ni Tanggol si Ponggay at tinutukan ng baril. Sa madaling salita, ginawa niyang hostage itong si Ponggay, na siya namang ikinabahala ni Hector. Nagsalita si Tanggol na sa oras na may humarang sa kanya sa pagtakas kay Don Julio, ay tiyak na pasasabugin niya ang ulo ni Ponggay. Kaya naman agad na pinag-utos ni Hector na huwag magpapaputok at ibaba ang baril ng mga ito. Alam nating mahalaga si Ponggay kan Hector, kaya ganito na lamang siya magprotekta dito. Nagpanggap naman si Ponggay na nasaktan, kaya dito matagumpay na naitakas si Don Julio sa tulong at diskarte ni Tanggol at si Ponggay nga ang naging susi dito dahil ginawa niya itong hostage. Kaya naman kapamilya, tuloy-tuloy ang pagsubaybay dito lang sa nangungunang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.